programa tuwing hapon ang pagmamahalan na higit pa sa pagmamahal na walang hanggan. Ang pag-ibigan ni Florante at Laura. Florante, kung nasari ka man, ang katawan ko ay parang kay Adolfo, pero ang puso ko'y sayong-sayo na. Wala na, Laura. Ikaw na nga lamang ang makalulunas niling kahirapan. Damhin ang kamay mo ang aking katawan at bangkayman ako'y muling mabubuhay. Sa unang araw ng pagpasok sa paaralan ni Florante, tahimik siyang lumakad patungo sa paaralan ng kanyang guro na si Antenor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidente niyang ibabangga ang isang kamag-aral dahil sa pagmamadali. Baka mahuli ako sa klase. Unang araw ko pa naman. Pasensya na, Ginoo. Di ko sinasadyang kayo'y banggain. Tila ako hindi lamang nagbabantay sa aking paglakad. Walang anuman, ikaw si? Florante, Ginoo. Galing sa kaharian ng Albania, anak ni Duque Brescio at Prinsesa Floresca. Tinagagalak kitang makilala. Nanggaling din ako sa Albania. Ako'y anak ni Conde Celino. Ako si... Adolfo. Adolfo ang pangalan mo. Kinagagala kita makilala, Ginoo. Ako rin, kaibigan. Sa tingin ko po, ang astronomiya at filosofiya ay nag-isa sa kabila ng pagkakaiba. Hindi natin masisilayan ang tunay na kahulugan ng astronomiya kung hindi natin mababatid ang katotohanan. Paano natin makukumbinsi ang ating sarili na ang araw na siyang sentro ng sansinukuban at ang ating mundo ang bilog? Dahil yan sa kapangyarihan ng filosofiya na nagmumulat ng katotohanan sa katauhan. Adolfo! 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 Ling, Adolfo, ipahayag mo naman ang iyong panig, Florante. Makaraan ang ilang taon, hindi ako namangmang nang ibig sabihin ng filosofiya ay karunungan ng mga grupo ng matao na tanging hangad ay ipalaganap ang kalang karunungan. Totoo, nakalaan nga sa astronomiya ang iyong mga pilosopo. Ngunit, subalit ang sansinukob ay malawak. Kung tatansyahin ito ay walang hanggan. Hindi makakaya ng ating karunungan ang alamin ang lahat tungkol sa ating kalawakan. Maraming mga misteryo ang ating kalawakan at hindi ito kailanman mauungkat ng karunungan. Florante! Florante! Ipagbunyin natin ang nanalo na si Florante! Nakakainis! Kung hindi lang dumating ang Florante, nasa akin perme ang tuon ng madla. Magsitahimik ho kayo. Bukas, makalawa ay may dulang magaganap. Ang papel ni Eteocles ay kay Florante. Polines naman kay Adolfo. Siya naman ang magiging Adrasto. At si Minandro ay gagampanan si Yocasta. Hey, Florante, magsaya ka na hanggang kaya mo pa. Hindi magtatagal ang buhay mo. Babalik sa akin ang karangalan na inangkin mo. Ha!
Mga binibinit Ginoo, ikinagagala ko pong ipakita ang pagtatanghal ng aking mga piling estudyante. Sumasamo ako, Polinis! Saksi ang Diyosa ng karunungang si Athena. Patawarin mo ako, Polinis. Kung maririnig mo ako, patawarin mo ako. Maawa ka! Papatawarin na kita! Hindi! Papatawarin na sana kita! Ngunit ikaw ang umaagaw sa kapurihan ko! Dapat ka mamatay! Ah! Adolfo, anong nangyayari sa iyo, kaibigan? Kaibigan, nagpapatawa ka ba? Ano ang dapat sa iyo ay mamatay! Adolfo, huwag! Mabuti pa mawala ka na! Huwad mga agaw! Ah! Sinay mo ang kaibangang ito! Ay! Nakakahiya ka, Adolfo. Pinaya mo kaming lahat. Isa kang Judas. Lumayas ka ngayon din! Florante, tandaan mo ang araw na ito! Hindi pa tayo tapos! Ha? Ano? Bumalik na siya sa Albania? Marahil, nakilabutan siya sa kanyang kalapastangan ginawa. Hindi ko po maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Sinong mag-aakala na sa kabila ng kanyang pagiging anghel, may demonyo pala siyang tinatago sa kanyang kaloob-looban? Mag-iisang taon ka na pala sa parang ito. Hindi mo ba naisipang bumalik sa Albania? Babalik lamang ako kapag nagpadala na si Ama ng liham. Bago ko makalimutan, may pinadala palang liham para sa'yo galing sa Albania. Galing kay Ama? Mahal kong anak, unang-una sa lahat ay marihim kong hinihingi ang iyong patawad dahil ngayon lamang ako nagpadala ng liham sa iyo. Kamusta ka na pala? Mag-iilang taon ka na sa Atenas at sabik na ako na masilayan ng aking kaisa-isang anak. Gayunpaman, ikinagagalak ko na sa pagdating mo dito sa Albania ay ibang-iba ka na sa dating Florante na musmus pa nang ipadala ko sa Atenas. Bilang ama mo ay pinagmamalaki kita dahil isa ka ng ganap na binata na magbibigay karangalan sa 10 ng iyong mga magulang. Kalakip ng sulat na ito ay isang masamang balita. Ikinalulungkot kong sabihin na sumakabilang buhay na ang iyong inang Liag. Namatay siya sa hindi maipalawanag ng mga pangyayari at bilang asawa ay wala akong magawa. Namatay siya ngunit buhay na buhay pa rin ang kanyang mga sinampit sa kanyang kahuli-hulihang paghinga. Anak, nakakalungkot mong isipin na mamamaalam na ko na hindi mo masisilayan. Hindi ko makakalimutan ang mga oras na dala-dala kita sa aking kandungan. At noong kinakantahan kita ng hele para ikaw ay makatulog. Ang mga alaala noong kita ay pinalagi ay kailanman hindi mawawala. At dadalhin ko yun hanggang sa aking huling hantungan. Tandaan mo ito, mahal kita. At kung ako ay masusunod, hindi kita iiwan. Sa panahong yaoy, ang buo kong damdamin ay nanaw sa akin. Aksang daigdigan, nag-iisa ako sa gitna ng lumbay. Ang kinakabakay sa sarili kong buhay. Nasaan ka, inay? Nasaan ka? Bakit ka lumisan? Bakit mo ako iniwan nag-iisa dito? Inay! Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Magawa mo magalit. Mundi pang bata, piling ni nanay.
nananaig sa aking puso. Nais kong maulit ang Tigil mo ako, inay! awit ng mahal. Bakit mo ako iliwan? Awit ng pag-ibig. Inay! Habang ako'y nasa Bakit? duyan. Sana'y di magnaliw Bakit? ang dating araw. Nang munti pang bata Bakit? sa piling nanay. Nais kong maulit ang awit ng mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ng himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling